Hello guys! So, nandito naman po ako para ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng kape gamit po ang kakao. So, ito pong kakao, mamimitas po ako ng kakao dahil hinog na po siya dahil naninilaw po. And ipapakita ko ang itsura niya po guys. So, ito na nga guys, hahatiin ko na po siya sa gitna at habang hinahati ko to, hawak ko po yung camera. So, mahirap siyang gawin kasi isa lang po ang ginagamit ko po. Yan. Ito guys. Para malaman nyo po na itong kakao na to ay masustansya po at healthy po sa ating katawan. Kaya maganda rin po na kumakain po tayo ng kakao. At ito po yung loob ng kakao niya guys. Kulay puti. Sinisip-sip po yan. Yung puti na yan. Then kapag nasip-sip nyo po guys, ito po ay hinuhugasan ko bago ko siya ipaaraw. Ito na po yung itsura niya, yung napaaraw ko. And 3 days and 4 days po, pwede na po siyang balatan. At mas mainam po kasi na tuyong-tuyo siya bago balatan para madali po siyang balatan. At ito na po yung itsura niya, kulay itim po yan guys. Chocolate po siya, tsaka mabango po. Masarap po itong gawing chocolate, champurado, or gawing kape po. Marami pa pong magagawa sa kakao at ito po ay maganda po na meron po tayong tanim sa ating bakuran at makakatipid po tayo sa mga ibang gastusin sa bahay at pwede nyo po rin po itong ibenta o gawing negosyo. Lalo na kung marami po kayong puno ng kakao. Ito po ay masarap na gawing kape, yung kakao. Yan nga po guys. So, binabalatan ko siya. Gumagamit po ako ng kutsilyo dahil po mahirap balatan pag gamit po ang kuko. Lalo na kung pudpud po ang ating kuko, masakit po sa daliri. So, gumagamit po ako ng kutsilyo para mabilis lang po siyang mabalatan. Yan, so pagtapos ko itong balatan guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na chocolate na kape. Yan. Sana guys magustuhan nyo po yung aking video at huwag po kayong magsawa na manood kung bago ka lang po sa aking channel. Huwag nyo akong kalimutan i-subscribe and click the bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video. And ito na guys yung chocolate na kakao. Yan, hindi po tinatapon yung buto nito kasi chocolate po yung kanyang buto. At saka matamis din po itong kakao na ito. Ito na guys, tapos ko na po siyang balatan. So, kulay itim siya at may iba, kulay brown. Amoy pa lang po, amoy chocolate na po siya. At syempre, pagtapos natin balatan, kailangan po natin siyang ibilad ng 3 days or 4 days. So, ito guys, kapag nabilad po natin, hindi siya pwedeng mabasa. Kasi once na nabasa po siya, aamagin po siya at hindi na po siya mapapakinabangan. At maganda po itong kakao na ito. Guys, so mamumuha po ako ng nyug. Maghanap tayo ng nyug sa labas para po makagawa tayo ng kape na kakao. Yan, ituturo ko sa inyo kung paano to gagawin at napakasarap po talaga ng kape ng kakao at mas lalong masarap po ito pag kailangan po ng nyug. Ngayon maghanap po tayo ng nyug sa labas. Tingnan natin kung makakahanap po tayo. Teka, let's go! So, nandito na po tayo guys sa labas. Maghanap po ako ng nyug. At para po magawa po yung kakao na kape po. Yan. Magtitingin po tayo ng nyug. Yun. May nyug po. O, diba? Saan ka pa? Pupulutin mo na lang yung nyug nang nakabalat na. Yan. So, hindi na ako mahihirapan magbalat kasi nakabalat na. So, kulang to ng
dalawa po, kulang po yung dalawa. Maghahanap pa po tayo ng niyog. Kasi mas masarap po ang kape ng kakao kapag marami pong gata ng niyog. O, diba? So, nakatatlo na tayo, guys. Libre lang po ang niyog dito. Mamumulot ka na lang po ng nakabalat na. So, napakaswerte po talaga na may gentong puno na kapag nalaglag po ay nakabalat na nga po. Yan. So, dito lang po sa amin yan makukuha. Yun. Tingin-tingin pa tayo, guys. Yan, meron pa. O, diba? Nakakuha tayo ng nyog. Hindi na natin kailangan pang bumili. So, nakatipid po tayo sa recipe ng kape ng kakao. Ayun po yung puno ng nyog, o, diba? Ang dami pa. Kapag bumagsak po yan, nakabalat na po siya, guys. What the? Yan, so, i-ready na natin to. At ito na nga po yung binilad nating kakao. Pwede na natin tong sisimulan. Yan, so, pwede na po siya. Nakabilad na. Guys, 3 days and 4 days po to binibilad. Hindi po isang araw. Yan guys, so papainitin po natin yung kawali. So, kailangan yung kawali po ay mainit po. At malalaman po natin kapag mainit na yung kawali, siya ay umuusok na po guys. Yan. So, umuusok na po siya guys. Ibig sabihin na init na po. Pwede na po natin siyang simulan isangag. So, ito po yung kakao. Hindi po lahat sinangag ko guys. Kumuha lang po ako ng ikakape ko lang po ang pangkape. Yan. Ito po ay hindi po kailangan lagyan ng mantika. So, ang kailangan lang po dito, mainit lang po ng kawali at mahinang apoy. So, habang halo-halo lang po ang kailangan nito guys. Hanggang sa maluto po yung buto ng kakao. So, mahirap po itong gawin kasi kailangan po talaga hindi mo siya pwedeng iwanan ng nakasalang lang. Kailangan po hahaluin po talaga siya. So, ito na itsura niya guys. Nakikita nyo. Yan, medyo malutong-lutong po ito. At kapag lutong-luto na to guys, need niya pong maluto ng gusto, pero hindi siya pwedeng masunog. Para hindi siya masunog guys, hahaluan po natin siya. Halu-haluin lang po. So guys, kung nakikita nyo, pwede na siyang durugin. Ayan, ito yung kailangan natin. Kailangan natin ng malinis na pagsasapinan. At kailangan natin syempre ng walang laman na bote. Garapon pala, walang laman na. At yung sinangag po na puto ng kakao, ilalagay ko po dyan guys. At syempre, dudurugin po natin to para mas madali po siyang maipino. Yan, ganyan po yung ginagawa ko po, pangdurog. Hanggang sa madurog po siya guys. So, medyo malutong siya, crunchy. Kasi po, sangag na po natin siya.
Ito na nga po guys. So, pagtapos po natin siya madurog, ilalagay ko po siya sa lalagyan na to. Kasi, hindi pa po siya pwede. Kailangan pinong-pino po ito guys. Dinudurog ko lang siya para hindi po masira yung ating blender. So, dito na, nilagay ko na po yung dinurog kong buto ng kakao. At, para mas madali po siyang mapino, yan. Mas mainam po talagang pino po yung ating kakao. Para po ay makapag-produce po tayo ng kape po. So, mamaya guys, ituturo ko po sa inyo. Ito na po guys. So, tapos na po natin siyang pinugin yung buto ng kakao na dinurog ko po. At syempre, iniready ko na po yung gata ng nyug. So, ito po ay mas masarap po ang kape ng kakao kapag marami pong gata. So, bago po siya kumulo, lalagyan ko na po siya ng asukal. So, tansya-tansya lang po guys ang paglagay ko po ng asukal. So, yan. At pag kumulo na siya guys, dun ko na po siya lalagyan ng kakao po. Antayin po natin siyang kumulo. Yan. So, kumukulo na po siya guys. Nilagyan ko na po ng kakao. Yan. At hinahalo ko po siya. Dahil kulang pa po yung kakao. At ladagdagan ko pa po siya ng kakao. So, tinatansya ko lang po guys ang paglalagay ko para sa gagawin kong kape po ng kakao. So, pagka nilagay po natin ito guys, aantayin po natin siyang kumulo at maluto po ng gusto. So, ito na nga po, kumukulo-kulo na po siya. Kulay brown. Yan. Kailangan po lutong-luto po ito guys bago natin siya ikape o tikman. Ganyan po yung itsura niya. Is normal lang po yung ganyan nakikita nyo na namumuo yung gata at may namumuo din pong kakao. Is normal lang po yan guys. At syempre, ito na nga po ulit siya. Dadagdagan ko pa po siya guys ng kakao kasi kulang po yung nilagay ko po. Ito na guys. Luto na po yung kape ng kakao. So, ready na po siya. 2,000 years later. So, after 2,000 years later guys, ito na, pwede na tayong magkape. Napakasarap po talaga ng kape ng kakao. At try nyo rin po itong gawin kung meron po kayong tanim ng kakao po guys. So, salamat po sa panonood po at ganyan lang po kasimple siyang gawin.